Sa madugong kalagayan dinatnan ng pulisya, ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na palapag sa isang condominium complex sa Tondo sa Maynila. Isa sa kanila itinuturing na suspect sa pagpukpok sa isa pa. Nasawi rin sila kinalaunan. Crime of passion ang sinisilip na anggulo sa sinapit ng umunoy magkasintahan. Nakatutok si Ian Cruz. Sa ikawalong palapag ng isa sa mga gusali ng condominium complex na ito sa Tondo, Maynila. Natagpo ang duguan at walang suot habang nakahandusay ang isang lalaking condo unit owner. Inabutan pa siyang buhay pasado alas 9 kagabi ayon sa isa sa mga gwardya, pero idineklara ng dead on arrival sa ospital. Hinala ng Manila Police. Pinalo ng matigas na bagay sa ulo ang biktima. Medyo matagal kasi, mga 30 minutes. Malakas kasi yung tulo ng dugo sa ulo niya. Duguan din ang matagpuan sa ground floor ng kondo ang isa pang lalaking wala ng pang-itaas na damit. Itinuring siyang suspect ng Manila Police District sa nangyari sa unit owner sa 8th floor. Sa pagsisiyasat ng pulisya, lumabas na narinig ng mga kapitbahay na humingi ng saklolo ang 39 anyos na biktima. May nakita rin silang lalaki sa loob ng unit. Humingi ng tulong itong ating biktima. Kaya nga lumabas itong mga testigo natin. At paglabas nila dun sa nakita nila sa hallway na itong ating biktima ay duguan na at nakahubad. Matapos magsumbong sa mga gwardya, nagulat ang mga kapitbahay nang makitang pinagkakaguluhan ang isa pang duguang lalaki. Ito rin kasi ang nakita nila sa unit ng nakahandusay sa 8th floor. Nagulat sila pagbaba nila, may nakita sila rin doon na kaguluhan at nakita nila same person, yung nakita nila sa 8th floor ay nandun sa baba at sinabing tumalon ito. Patuloy ang investigasyon sa kung paano napunta sa ground floor ang 27 anyos na lalaking itinuturing na suspect. Ang malinaw sa ngayon ay nanghiram ng martilyo ang suspect na lalaki bago ang insidente. Nanghiram siya ng martilyo dito sa kanyang hipag. At yung martilyo meron tayo na recover na martilyo dito mismo sa crime scene. At proseso na yon ng ating taga-forensic unit. At isa sa mga ebidensya natin yon. Crime of passion ang isa sa mga sinisilip na anggulo. Ganun pa man, kumakalap pa rin tayo ng iba pa nating mga ebidensya. Isa lang yon sa tinitignan nating anggulo. Na meron silang relasyon itong ating biktima at itong suspect natin. Nabatid na nakatira rin sa condominium complex ang suspect pero magkaiba sila ng gusali ng biktima. Nasa punerarya na ang bangkay ng biktima at ng itinuturing na suspect na isa sa ilalim sa otopsiya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng lalaking natagpuan sa ground floor, gayon din ang pamunuan ng kondo. Ngunit patuloy nila ang kanilang koordinasyon sa investigasyon ng Manila Police. Ian Cruz, nakatuto, 24 oras. 10 pisong taas pasahe sa jeepney ang inihihirit ng grupong Pistol. Bitin nila ang mga price rollback kabilang ang halos 25 pisong bawas presyo sa kada litro ng diesel bukas. Nakatutok si Maki Pulido. Labis ba ang kita ng mga oil company nang sumirit ang presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East? Pwede, ayon sa Department of Energy. Kaya susuriin nila ito. There could be, no? There could be, but that's under the assessment ng PCC ngayon kung ano yung mga possible na discrepancy. Para matiyak na hindi ito mangyari, kinokontrol na ng gobyerno ang presyohan ng petrolyo. Gamit ang police power ng gobyerno batay sa Executive Order 110 na nagdeklara ng National Energy Emergency, pinasusunod ang mga oil company sa itatakdang presyo ng rollback o kaya price increase adjustment kada linggo. Halimbawa, sa mega oil price rollback bukas, hindi pwedeng mas mababa ang tapya sa itinakdang 24.94 pesos per liter sa diesel, 3.41 pesos sa gas at 2 pesos sa kerosene. At kung sakaling magkaroon ng price increase sa mga susunod na linggo, hindi pwedeng humigit sa kwenta ng DOE. Ang mga oil company na hindi susunod, maaaring isyuhan ng show cause order para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat suspindihin ang kanilang permits o kaya humarap sa kasong kriminal. This is not an arbitrary calculation. We still follow the calculations that we have been using. We consider the 5 days. We consider the
exchange rate of the peso to the dollar. We consider the premium that is paid, the insurance, kung magkano yung insurance, magkano yung transportation. If you don't comply, the penalty of that would be 3 months to 1 year imprisonment and a fine ranging from 50,000 pesos to 300,000 pesos. It's more of a criminal penalty. Dahil sa mega rollback, ang kada litro ng diesel bababa sa 111 pesos bukas. Pero sabi ng mga jeepney driver, malayo pa ito sa dating presyo na 50 pesos per liter. Ang pamasahe natin ngayon nasa dapat ang tamang ng price ng diesel dito nasa 55 to 60. Naawa na lang ako sa mga kapwa ko, maliban sa sarili. Para mabawi man lang ang gasto sa pinakakargang diesel, naghain ng petisyong taas pasahe ang grupong Piston sa LTFRB. Dagdag na 10 pesos permanent fare hike ang hinihingi nila. Kaya't kung sakali, mula 13 pesos base fare, tataas ito sa 23 pesos. Hinihingi pa namin ang pahayag ng LTFRB. Ang layunin ay hindi pa para doon sa usapin ng umangat ang buhay ng mga driver, kundi para maibsan yung mas malaking halagang nawala ng kita ng ating mga driver. Naiintindihan ng mga nakausap naming commuter ang hiling na taas pasahe, pero mabigat lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Sa akin naman po, kahit papano, nagdadagdag din naman kami ng pamasahe sa, kumbaga hindi na kami naghihingi ng sukli, kumbaga 13 yung singil, ang binibigyan na lang namin 15, pero minsan talaga, kulang-kulang din talaga kami. Gipit din talaga. May kabigatan pero natural lang talaga. Natural lang na magtaas sila. Nakakaawa din yung mga driver na buwabiyahe. At least may masasakyan. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Sinibak na sa pwesto ang driver ng PNP Coaster na pumasok sa EDSA busway at nakabanggaan ng isang bus. Pinagpapaliwanag siya ng LTO at iniimbestigahan din ng NAPOLCO. Nakatutok si Ian Cruz. Hulikam ang isang coaster ng PNP na nag-swerve mula sa outer lane ng EDSA Cubao papasok ng busway alas 5 ng hapon nitong Biyernes. Sa bilis ng pagsingit, nabangga ito ng paparating na pampasaherong bus. Nagpreno po ako, kaso po hindi po talaga siya kinaya dahil sobrang dikit po yung pasok po niya sa carousel. Pag pinihit po ko po yung manibela pa kaliwa, baka sumalpok po ako sa island at madisgrasya po yung mga pasahero ko. Yung pong iningatan ko po, yung mga pasahero kong nakatayo po doon na sa bus. Nag-viral pa ang ilang videong kuha ng mga sakay ng bus. Kabilang ang pagkumpronta ng pulis na driver ng coaster sa nakabanggaang tsuper ng bus. Bigla-bigla kayong pasok. Nakuha pa yung lisensyo. Hindi nila lane to, kuya. Galing ko sa labas. Gamitin na naman yung uniforme nila. Mamadali pa naman kami. Pagkatapos po nung bangga, kinukuha po yung lisensya ko ni sir, yung nagmamaniho po ng coaster. Sabi ko po sa kanya, hindi ko po ibibigay hanggat wala pong dumadating na enforcer. Naglabas na ang Land Transportation Office ng show cause order para pagpaliwanagin ng driver ng PNP Coaster dahil sa umano'y reckless driving at disobeying traffic signs sa paggamit ng EDSA Carousel Bus Lane. Ipinasusuko na rin ang kanyang lisensya at sasailalim sa 70 araw na suspensyon. Ayon sa PNP Logistics Support Service, inalis na sa pwesto ang driver na pulis at ang bisor nito. Gayunman, sabi ng support service, ipinagpaalam nila sa Transportation Department ang paggamit ng coaster sa busway. Hiwalay na issue ang banggaan at pagtatalo dahil dito. Kung ang sinabi na lang po sana ng driver natin na pulis at kinausap niya yung driver ng bus, partner, may aksidente tayo. Hindi naman natin maiwasan to. Pasensya na. Tatawag lang po ako ng proper policeman, which is the traffic sector of the QCPD, to investigate the traffic accident. Kusa sana. Kanya lang, instinct ng uniforme namin, may authority, yon. Lisensya, yon ang problema.
Tiniyak ng National Police Commission o NAPOLCOM na hindi palalagpasin ang nangyari, nakusa nitong inimbestigahan. Isang malaking kahihiyan itong ginawa nitong sarhentong ito. Totoo lang. Wala namang may gustong magkaroon ng aksidente. Pero ano ba naman yung nagpakumbaba na lang tayo na nagsabi na lang tayo ng sorry at dahil tayo naman ang may kasalanan. Humihingi po ako, sir, ng taus-pusong pasensya po sa nagawa kong kamalian. Sa lalong-lalo na po sa driver ng bus, inaamin ko na mali yung pagka-swerving ng sasakyan, na yung coaster ng PNP papunta sa kaliwa. Ang sa akin lang naman po ay kukuha lang po ako ng mga pasahero kasi po nakatasking po ako sa libreng sakay nung araw na yan na programa po ng DOTR. Hindi rin nagustuhan ng NAPOLCOM ang report ng Traffic Sector 3 ng Quezon City Police District na nagkaroon ng amicable settlement o nagkaareglo ang parehong panig. Kayo ba nung nag-iimbestigahan, meron na ba kayong kasunduan na magkanya-kanya lang kayong bayad? Wala po sir, wala pong nagkaroon ng ganong usapan. So sinasabi mo itong report na to ay mali? Mali po yan. I'm instructing the EMIS to issue a show cause order against Police Lieutenant Colonel Joseph Geoffrey Lindon Pilim. Explain why no charges should be filed against you for a bogus report. Sinisika pa naming makuha ang panig ng pulis na gumawa ng report. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Magpapadala ng high-level coordination team sa Czech Republic si Pangulong Bongbong Marcos para mapauwi sa bansa si Zaldico. Pangako niya, we will bring Zaldico home pero kailangan anyang naayon sa batas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos si anunsyong nahuli na at hawak ng mga otoridad sa Czech Republic si dating Congressman Zaldico, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na isinasagawang lahat ng mga kailangang hakbang para maibalik siya sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Hindi malinaw kung kailan target maibalik sa bansa si Ko. Paliwanag ng Pangulo. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Nitong Huwebes sa magtangkang lumabas si Ko sa Czech Republic. Pero kulang ang kanyang travel papers, kaya hindi pinatawid sa German border at pinabalik. Hanggang ngayon ay matipid na impormasyon kaugnay sa kanyang pagkakahuli, maliban sa nabanggit ng Pangulo. Tikom din ang bibig ng karamihan sa mga opisyal ng Foreign Affairs Department at maging ng mga kawani na embahada ng Pilipinas sa Czech Republic. Si Ko ay tinuturong isa sa mga nasa gitna ng flood control scandal, kaya pangako ng Pangulo. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nasabat mula sa isang oil tanker sa Misamis Oriental ang mahigit 40 milyong pisong halaga ng iligal umanong diesel. 2 ang arestado. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nahuli ang oil tanker na ito sa Sea Patrol Operation ng Northern Mindanao Police sa municipal water ng Villanueva, Misamis Oriental itong April 9. Walang marking yung vessel. Walang documentation. Nang sumampa ang mga otoridad, nadiskubre ang 300,000 litro ng ilegal na diesel na nagkakahalaga ng mahigit 41 billion pesos. Ang operasyon nag-ugat sa ulat sa mga otoridad na may mga bangkang nakikitang kumukuha ng diesel sa nasabing tankers sa karagatan. Pinaniniwala ang galing pa sa ibang bansa ang nasabat na fuel at ayon mismo sa Regional Director ng ProTed, organisado at isang sindikato ang nasa likod ng nasabing iligal na gawain. Separate crew yung nagdadala ng vessel from where it came from, idadak, ibang crew ang magte-take over. Suspetsya namin, ilalako din dito malakihan sa inland. How long they've been engaging into this? Wala man tayo nasabat na ganyan. Nag-umpisa lang nung nagkaroon na tayo ng crisis. Arestado ang 2 crew ng barko, kabilang ang kapitan nito.
Sinampahan na sila ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Wala pa silang pahayag. Tuloy ang follow-up operation para matukoy ang kanilang mga kasabwat. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Tumaas ang performance at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba ang performance rating ni Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey ng Okta Research. Tumaas ng 4 percentage points ang performance rating ni Marcos nang sabihin ng 55% na satisfied sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang tungkulin. 50% naman ang nasiyahan sa performance ni Duterte ngayong Marso, mas mababa ng 4 percentage points noong Disyembre. Pagdating naman sa trust rating, 54% ang nagsabing nagtitiwala sila sa Pangulo nitong Marso, mas mataas ng 6 percentage points noong Disyembre. Tumaas din ng 2 percentage points ang trust rating ng Vice na nasa 55%. Pero ayon po sa Okta Research, nasa loob ito ng margin of error na plus-minus 3%, kaya maaari itong ma-interpret na statistically unchanged. Ayon pa sa Okta, makikita sa mga resulta ang diverging public sentiment o paghihiwalay ng sentimiento ng publiko nitong first quarter ng 2026. Ang non-commissioned survey ay isinagawa noong March 19 hanggang 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents. Humarap sa Justice Department ang magkapatid na sina Senador Mark at Camille Villar. Kaugnay ng mga reklamo ng Securities and Exchange Commission sa kumpanya ng kanilang pamilya. Kabilang diyan ang umano'y market manipulation at insider trading. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dumating sa Department of Justice ang magkapatid at kapwa senador na sina Mark at Camille Villar para panumpaan ang kanilang counter affidavit. Sagot nila ito sa reklamong isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa pamilya Villar at mga opisyal ng Villar Land Holdings Corporation dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan daw para maligaw umano ang mga investor. Ang magkakapatid na Villar ay tumatayong directors of the board ng kumpanya. Para po sa Villar Land Holdings Corp. At yung mga individual na directors at officers, we maintain that they did not commit any wrongdoing. Ayon sa abogado ni Senador Mark Villar, kampante itong walang basihan ng akusasyon. He denies any wrongdoing. All actions were made in good faith and to ensure transparency. There's absolutely no evidence of fraud. Hindi naman dumalo ang kanilang mga magulang na sina dating Senate President Manuel Villar at dating Senadora Cynthia Villar. Pero nag-file sila ng verified manifestation and motion imbis na counter affidavit. Kanila raw hiling ma-dismiss ang reklamo. Yun po ang aming panalangin, yun po ang aming hinahangad na sana po sa dulo ay mapanigan kami ng panel at madismiss po yung kaso laban sa kanila. Nangako naman ng patas na investigasyon ang DOJ. We are always fair to everyone. Wala pong nagdidikta sa amin kung anong tama, kung anong mali. Kung may masasaktan, wala kami magaga. But we just have to do our job. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Bukod sa pagiging tatay at mister in real life, kaabang-abang na kung paano gagampanan ni Dingdong Dantes ang iba't ibang disguise ng kanyang role sa upcoming series na The Master Cutter. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Kakaiba ang birthday wish ng bunso ni Dingdong Dantes na si Sixto for his 7th birthday. Not the usual pet ang request niya. Dahil ang kanyang napusuang alaga this time, isang manok. Nakasama pa niya sa kanyang birthday celebration. Idol niya si Ninong Kim niya, Ninong Kim Atienza. Nakakatuwa kasi mukhang may natututunan siya sa mga programa ginagawa ko kagaya ng Amazing Earth. Pero bukod sa pagiging ama sa totoong buhay, iba't ibang itsura at personalidad naman ang gagampanan ni Dingdong sa upcoming Kapuso action series na The Master Cutter. Sa marami niyang anyo, magiging malaking katanungan sa mga manonood kung sino nga ba talaga si Atoy. Yun yung isang parang
aspeto kung bakit exciting yung show na yun. Pero alam mo, bukod sa action, bukod sa yung mga papalit-palit na mga costumes or characters, ang pinaka nangihibabaw talaga dito ay yung puso ng show ng The Master Cutter because ito talaga yung isang tungkol sa kwento ng pamilya talaga ito. Kwento ng isang ama at ng kanyang anak na babae. Diba? At saka ng kanyang pamilya. This May 11 na mapapanood sa GMA Prime ang The Master Cutter. At para mapanatili ang pagiging fit na kailangan niya sa matitinding aksyon sa serye, back to his regular workout grind daw ngayon si Ding Dong. We always have to stay fit para magampanan ng maayos yung mga role na to. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.